Sa bawat sulok ng Pilipinas, may kwentong hindi mo basta-basta maririnig. Kwentong binubulong lang sa dilim. Tungkol sa mga nilalang na hindi tao, hindi hayop, kundi aswang. Ang aswang sa bubong. Story time! Noong dekada 80, may mag-asawang bagong kasal na lumipat sa isang baryo sa Capiz. Si Mario at Lina. Buntis noon si Lina ng 6 na buwan. Payapa ang unang mga linggo. Pero pagsapit ng gabi, nagsimula na silang makaramdam ng kakaiba. Bawat hating gabi, parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa bubong ng kanilang bahay. Hindi lang ito simpleng kalabog. Parang may kumakaskas na mahahabang kuko sa yero. Tinignan ni Mario sa labas, pero wala siyang makita. Hanggang isang gabi, nagising si Lina dahil naramdaman niyang may malamig na hangin sa tabi ng kanyang tiyan. Pagmulat niya, nakita niyang may itim na aninong nakadapa sa kisame, nakalaylay ang dila at nakatingin diretso sa kanya. Kinabukasan, pumunta sila sa kapitbahay na albularyo. Sabi ng matanda, aswang ang gumagala dito. Inaamoy ang sanggol sa sinapupunan mo. Kapag hindi niyo pinrotektahan ang bahay, kukunin niya yan. Binigyan sila ng mga bawang, asin at langis na gawa sa niyog na may dasal. Pinahiran ni Mario ang mga bintana, pintuan at tiyan ni Lina bago matulog. Isang gabi ng kabulugan ng buwan, biglang kumalabog ng malakas ang bubong. Nanginginig si Lina sa takot habang yakap ni Mario ang itak. Mula sa labas, narinig nila ang malakas na pag-aspas ng pakpak, parang dambuhalang paniki. May sumilip sa siwang ng bubong. Mata na kulay pula at kumikislap at mahabang dila na kumakalog-kalog, parang ahas. Nang itarak ni Mario ang itak sa bubong, biglang sumabog ang malakas na sigaw na parang hindi tao. Pagkatapos noon, nagmamadaling lumipad palayo ang nilalang, naiwanan ng malalaking bakas ng kuko sa yero at amoy ng bulok na karne. Makalipas ang 3 buwan, ligtas na nanganak si Lina. Ngulit mula noon, tuwing may bagong buntis sa baryo, nakakarinig na naman sila ng mga yabag at kalabog sa bubong. Laging pareho ang kwento. May dumadalaw tuwing gabi at gusto ang sanggol sa sinapupunan. Hanggang ngayon, sabi ng mga matatanda roon, kapag gabi ng kabulugan ng buwan, may makikita kang malaking anino ng nilalang na may pakpak na umiikot-ikot sa paligid ng baryo. At kapag may buntis, iyon ang unang dinadayo.